worship sa aklat po ng mga awit, Kabanata 121, Magandang Balita Biblia. Doon sa mga burol, ako'y napatingin, sa saklolo sa akin, saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh, magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi matutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maaano sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sa aking mag-iingat, sa mga panganib, ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroroon. Ika'y iingatan, di ka maano kahit na kailan. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na paulit-ulit niyo pong sinasabi na kami po'y iyong iingatan, kami po ay iyong ipagsasanggalang. Hindi ka po natutulog, Panginoon, dahil ikaw po ay nakabantay po sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po ang aming Diyos na mapagkakatiwalaan. Sa panahon, Panginoon, na kami ay nakakalimot, ikaw, Panginoon, ay palaging nandyan. Sa panahon, Panginoon, na naisasantabi namin, dakilang Diyos, ikaw, sa buhay namin, sa oras, Panginoon, nananatili kang, Panginoon, nag-iingat, Lord, sa amin. Patawarin niyo po kami, dakilang Diyos, kung hindi po namin nabibigyan ikaw ng mahalagang importansya, Lord. Kung hindi namin naibibigay sa iyo yung tamang oras, yung tamang pagtawag, yung tamang pasasalamat po. Maraming salamat, dakilang Diyos, na tuwing kami ay lalapit po sa iyo, palagi ka pong handang makinig sa amin. At kami po, Panginoon, ay patuloy niyo pong pinagpapala. Salamat sa pagpapala ng Kalinga. Salamat po sa pagpapala na iniingatan niyo po kami sa aming mga ginagawa, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, at ikaw po ang siya nagbibigay po sa amin ng kalakasan. Salamat po, Amang Banal, sa gabing ito na ikaw pa rin po ang aming kasama. Linisin niyo po ang aming puso, Panginoon, na tunay nawa kaming tumawag sa iyo, Amang Banal. Yung mga oras namin, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay kasama ka sa mga oras na ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami, o Banal na Espiritu, na pagpahalagahan po ang Panginoon sa buhay namin. Lalo na po sa mga panahon ngayon na nakikita namin, Panginoon, yung mga nangyayari po sa aming paligid. Mula sa aming pagkabata, iningatan niyo na po kami. Hanggang sa aming pagtanda, Panginoon, iniingatan niyo pa rin po kami. Nawa, dakilang Diyos, sa pagsapit namin ng dapit hapon, ikaw pa rin, Panginoon, ang sasambitin ng aming puso't kaluluwa. Tulungan niyo po kami, Amang Banal, na bigyan ka ng pagpapahalaga kung papaano niyo po kami pinapahalagahan, Panginoon. Samahan niyo po kami, Amang Banal, sa aming pagsamba sa gabing ito. Tulungan niyo po ang bawat sa amin na makinig po sa iyong salita. Hindi lamang makinig, kundi ito ay maitanim namin sa puso namin at maisapamuhay namin, Panginoon. Ang puso nawa namin ay maging isang matabang lupa na didiligan mo po ng iyong mga salita. At nawa, Panginoon, ang buhay namin ay magbunga ng mabuti sa aming pong pag-uugali, sa aming pamumuhay, sa aming pong pag-iisip. Ikaw lamang, dakilang Diyos, ang makita sa buhay po namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa saklolo niyo po sa amin, maging sa aming bayan, Panginoon. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa gabing ito,
kasihan niyo po na yung banal na espiritu, ang inyong pong tagapagsalita, si Pastor Edric, Lord. Tulungan niyo po siya na maging karapat-dapat nawa ang kanyang buhay sa iyong harapan, Panginoon, upang maging karapat-dapat, Panginoon, ng mga salita niyo po na amin pong tatanggapin po mula po sa inyong lingkod. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan, pagpalain ang aming pagsamba sa iyo sa espiritu at sa katotohanan. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Yan. So, magandang gabi po sa atin lahat. Ihanda po natin ang ating mga puso, isip, no? Yung ating pandinig, no? Maging matalas po ito sa salita at sa tinig po ng ating Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon sa mga awiting po ito kasi gustong-gusto po ng Lord na kinakantahan po natin siya. So, hayaan niyo po ang ating kaluluwa ay umawit po para po sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. 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 Soul longing after thee.
Yan. Hello po. A blessed, joyful, and victorious evening po sa bawat sa atin. Yan po. And welcome po sa ating Global Harvest Goshen Ministry Online Worship Celebration. Or tawag po natin ay pagsambayan. Yan. So po. Now, let's get excited tonight. Yung message po ng Panginoon sa bawat sa atin na dadalhin po ng inyong lingkod, no po? At yung title po ng ating message ng Panginoon for tonight about po sa atin ay may title po na From Rebellion to Repentance. Yan po yung pag-uusapan natin, no po? So napakagandang topic po yan na kung saan ay very timely and sabi ko palagi, no, ang word ng Panginoon ay relatable, no? Palaging nangungusap sa bawat mga sitwasyon, bawat mga kondisyon o bawat mga hamon ng ating pong buhay. So tonight ay pagsalo-salohan natin itong message po ng Panginoon from rebellion to repentance. Yung ating pong anchor text o key verse ay makikita po natin dyan po sa Hosea chapter 14 verses 1 to 2. Andyan po sa screen na po. At kung nakikita ho ninyo, sabayan po natin, no, ang pagbasa sa salita ng Panginoon. Sabi po diyan, "Return, O Israel, to the Lord your God, for you have stumbled because of your iniquity. Take words with you and return to the Lord." So yan po yung message o text natin, no, na pagbabatayan natin sa mensahe natin ngayong gabi, from rebellion to repentance. Tingnan natin, tingnan natin yung problem mula dyan po sa Hosea chapter 14 verse 1 to 2 para ma-appreciate natin. Sabi po dyan, the problem, the book of Hosea was written at a time when Israel had strayed from God. They had worship idols or mga Diyos-Diyosan, had become proud and had forgotten their Savior. As a result, they suffered judgment and destruction as a result of their sin. So yan po yung problem. Ang Israel po ay sa konteksto ng ating pong text for tonight sa Hosea chapter 14 verses 1 to 2, ang bayang Israel ay lumayo po sa Diyos. Yan, at sumamba sila po sa mga tinatawag nating Diyos-Diyosan, mga idols at that time, ginawa nila ang gusto nila, hindi ang gusto ng Diyos, at ang naging bunga nito, pagkawasak ng kanilang moralidad, ekonomiya at pananampalataya. So yan po yung napakalinaw na naging bunga ng kanilang pagrerebelde o pagsuway sa nais po ng Diyos. Pero po alam niyo po sa kabila ng lahat ng iyon, ang Diyos sa pamagitan po ni Propeta Hosea ay nanawagan po ng pagbabalik. Ayan, yung tinatawag nating repentance, pagbabalik sa Diyos. Hindi po siya nagpadala ng mensahe po ng puot, kundi paanyaya po ng pag-ibig. Sabi niyang Panginoon sa kanila through Prophet Hosea, "Bumalik kayo sa akin, return to me." Parang nakikiusap pa ang Diyos sa kabila ng pagre-rebelde ng bayang Israel sa Diyos. Sabi niya, "Return to me, bumalik kayo sa akin." So ipinapakita po rito na kahit gaano kalalim ang pagkakamali ng bayang Israel, ang Diyos handa pa ring tanggapin sila ng mapagmahal at mapagpatawad at mapagkalingan Diyos. Kung sila po ay magsisisi at magbabalik. So kaya po ang Hosea chapter 14 verses 1 to 2 ay larawan po ng grasya o biyaya ng Diyos, na hindi sumusuko at ng pagsisising nagbubukas ng daan sa paggaling at pagpapanumbalik. Ang problema sa panahon ni Hosea at maging sa atin, sa ating pangkasalukuyang buhay, sa ating pangkasalukuyang kalalagayan, ang ating bansa ngayon ay ang paglayo ng puso sa Diyos. Hindi agad bumagsak ang bayang Israel dahil po sa digmaan o kahirapan. Bumagsak po sila, ang bayang Israel, dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos.
sumamba sila sa mga iba't ibang Diyos-Diyosan at mga iba't ibang mga idols at that time. Yun po ang naging bunga ng pagbagsak nila dahil po sa kanilang pagtalikod sa kagustuhan sa Diyos. So tingnan po natin, meron tayong 4 na puntos, principles regarding sa ating text, no? Tingnan natin, pagbulay-bulayan natin ito, kung paano mga prinsipyong ito po ay nangungusap, ano po, at hamon sa bawat isa po sa atin, lalong higit nga po sa ating bansang Pilipinas. Number 1, principle number 1, rebellion begins when we replace God. Ano po? Rebellion begins when we replace God. Ibig sabihin, nagsisimula po ang paghihimagsik kapag pinalitan po natin ang Diyos. Tumalikod tayo sa Diyos. No? Sa Hosea 14:1, sabi ulit po dyan, for you have stumbled because of your iniquity. Ang ugat ng rebellion po ay pagpapalit ng Diyos sa sarili. Ayan, sige, next na. Kapag sinabi nating, Lord, gusto kong sundin ang gusto ko, hindi ang gusto mo, baka kapatid, doon nagsisimula ang paglayo. Okay? So, brothers and sisters in Christ, kung titingnan natin po ang pangkasalukuyang nangyayari po, no, tawag nating krisis ng ating bansang Pilipinas ngayon sa politika, ekonomiya, edukasyon at moralidad, makikita po natin ng ugat ng lahat ng ito po ay hindi lang sistema, kundi puso. Puso, hindi lang ito krisis ng gobyerno, kundi krisis po ito ng pagsamba. Because in truth, the rebellion of the people begins when we replace God with idols, no? Yung mga Diyos-Diyosan, not in a form of a statue, but in the form of what? Money, power, influence, and lies, or what we call it, yung mga Diyos-Diyosan o idols natin, no? We have replaced God with idols, nanyo ba yan? Of our own making, no? Kaya sabi ni Hosea sa verse 1, sa bayan, you have stumbled because of your iniquity, no? Tingnan natin ang ating lipunan, diba? No? Pagmasdan natin, no? Pag bulay-bulayan natin ngayon ang ating lipunan, ginawa nating Diyos-Diyosan, ano? Idols ang pera, kaya laganap po ang corruption, tama ba? Gawa nating Diyos-Diyosan o idol ang possession, or power, popularity, kaya nauuna po ang interest kaysa katarungan, no? Ginawa nating Diyos-Diyosan o idols ang ating opinion, no? Kaya nag-aaway ang magkakaibigan, pamilya, at maging ang iglesia, hindi po siya exempted. Ginawa natin pong Diyos-Diyosan din ang social media validation, no? Kaya po mas mahalaga ang likes kaysa sa truth. Kaya po alam niyo po, every time we choose to follow our own desires rather than God's, no? Anong nangyayari? We gradually drift away. Yan po ang nangyayari. Okay? So ano po ang gentle reminder natin dito po sa principle number 1, rebellion begins when we replace God. Alright? Andiyan po sa screen. Anong gentle reminder? Basahin po natin. A nation's rebellion is not a sudden explosion. It is a gradual replacement of God with another God. No? Small g. Pag sinabi nating small g, yan po yung mga Diyos-Diyosan o mga idols po natin. Kapag, alam niyo po, tinanggal natin ang Diyos sa sentro po ng ating buhay, ng ating pamilya, ng ating bayan, ng ating mga pangarap, nawawala po ang direksyon. No po? Nagiging baliktad po ang tama at mali, at ang katotohanan ay nagiging, depende kung sino ang nagsasalita. Nakikita natin ito ngayon, ang mga tapat, tinuturing na mahina, ang mga marurunong, pinatatahimik ang mga makadiyos, minsan ay kinukutya pa po, Listen to this, church, brothers and sisters in Christ. When God is no longer our basis, when God is no longer our basis, ano po mangyayari? No matter how wise, how good, the leader, the country will still
lose direction. Kaya po, kung gusto nating, alam nyo, magbago po ang Pilipinas, no? Dapat ibalik natin si Kristo, amen, si Jesus. Kundi kung sino-sino po ang nilalagay natin, ano po, na mga idols o Diyos-Diyosan, ibalik natin si Kristo, si Jesus Christ as the center ng bawat puso at tahanan at maging po sa ating pong bansang Pilipinas. Alam niyo po, hindi sapat ang reforma po sa batas. Tama po, magkaroon ng reforma sa batas. Kailangan po ng reforma ng puso. Yan po ang napaka-importante po ngayon, ang reforma ng puso. Okay? Hindi sapat ang pagpapalit ng mga leader. Kailangan po ang pagbalik ng Diyos sa ating lipunan. Ang rebellion po ng bayan po ay nagsisimula saan? Sa pagpapalit po sa Diyos, pagtalikod sa Diyos. Pero po ang muling pagbangon po ng bayan po ay magsisimula sa pagbabalik po sa Kanya. Amen? So that's principle number 1. Principle number 2 is this: rebellion brings ruin. Yan, ano? Ang paghihimagsik po ay nagdudulot po ng pagkasira. Alam niyo po, kapag patuloy tayong lumalaban sa kalooban ng Diyos at pinagpatuloy natin ang ating mga Diyos-Diyosan o mga idols sa buhay natin, darating talaga ang panahon ng pagbagsak, kapatid. No, sabi sa Hosea 14 ulit, for you have stumbled. Ano ibig sabihin nito? Ang rebellion po ay parang apoy. Okay? Fire sa simula. Alright? Ano? Okay? Sa simula, mainit at masaya. Pero kapag di mo tinigilan, ang apoy, susunugin ka na rin nito. Alam niyo po mga kapatid, brothers and sisters in Christ, friends, malinaw po sa kasaysayan po at sa kasulatan, no? Kapag ang isang bayan po ay lumalayo, tumatalikod sa Diyos, darating po ang talagang pagbagsak. At kung tinitignan po natin ang kalagayan ng ating bansang Pilipinas, maging ang buong mundo ngayon, parang nakikita po natin ang bunga ng rebellion po ng tao, ng puso. Hindi man ito parang, alam niyo po, kidlat na parusa, pero makikita po natin ang epekto. Ano po ang maging epekto? Pagbagsak ng moralidad. Yan po yan, no? Pagkawala ng tiwala ng mamamayan. Pagkawatak-watak ng mga tao. Okay? Kakulangan at katarungan at katotohanan. So, alam niyo po, ay hindi lang ito political crisis. Ano po? Ito po ay tinatawag nating spiritual consequence. Okay? So, alam niyo, matagal nang itinanim sa ating lipunan ang kasalanan po ng kasinungalingan, kasakiman, at kawalang malasakit. At ngayon, alam nyo, tayo mismo, umaani ng bunga nito. Ang masakit pa nito, hindi lang po tayo ngaani, pag hindi po tayo bumalik, nanumbalik, nagsisi sa Diyos, alam nyo po, ito'y magiging bunga ng henerasyon ng mga anak po natin. I rebuke that, I cancel that, no? Imagine ninyo, mamanahin ng inyong mga kaapu-apuhan ang mga bagay na pagre-rebellion ng pangkasalukuyan. Huwag po. Tigilan na po natin ang mga sinasabi nating mga Diyos-Diyosan o mga idols sa buhay. Sapagkat hindi lang po ito ang magiging bunga sa pangkasalukuyan, kundi alam niyo po sa Bible, from 3rd to 4th generation ang sumpa sa mga tao na tumatalikod sa Diyos at nagkakaroon ng kanilang Diyos-Diyosan at idolo sa kanilang puso. Maawa po tayo, kapatid. Maawa po tayo sa ating pamilya. Maawa po tayo sa ating bansa. Maawa po tayo sa ating mga papuhan. Hindi po natin alam kung ano po ang maaring naibubunga ng ating rebellion sa pamagitan ng mga sinasabi nating mga Diyos-Diyosan at mga idolo sa ating buhay. Magbasa po tayo ng Biblia, kapatid. Hindi po ito man sariling kaisipan, kundi ang Biblia mismo po ang nagsasabi na kinapupuotan ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan o mga idolo maliban po sa Diyos. Ano po? So, tingnan natin ang bunga nito, kapatid, kapag ipinagpatuloy natin ang pagtalikod sa Diyos at pagre-rebelde sa Diyos at hindi po natin ginawang sentro ang Panginoon Kristo sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating bayan at maging sa buong mundo.
Nagtanim tayo ng kasinungalingan, kaya nagbunga ng kaguluhan at kawalan ng tiwala. Nagtanim tayo ng kasakiman, kaya nagbunga ng kagutuman at kahirapan. Nagbulag-bulagan tayo sa kawalang katarungan, kaya nagbunga po ng takot at kawalan po ng pag-asa. You know, brothers and sisters in Christ, friends, rebellion always looks attractive at first. Pero po sa huli, ito ang dahilan ng pagkawasak po ng lipunan. So ano po ang gentle reminder natin dito po sa principle number 1, no? Rebellion brings ruin. Basahin natin. Ang Diyos ay hindi nagagalak sa pagdurusa mo, pero minsan hinahayaan niya na ito para gisingin ka. You know, mga kapatid, mga kababayan, mga minamahal kong kababayang Pilipino, the earthquakes, no? In our country, sa nakaraan are no accident. The crisis, the chaos, the corruption, all of these are like the Lord's alarm clock saying, "Wake up, Philippines!" Wake up, Philippines! Bumangon ka, Pilipinas! Gumising ka, Pilipinas! So, kapatid, kababayan, your departure is causing distraction. Minsan, alam niyo po, kailangan muna tayong yanigin bago tayo magising. At baka ang lahat ng nangyayari po ngayon ay hindi po parusa, kundi panawagan. Panawagan po na bumalik sa Diyos, sa totoong Diyos, sa ating Panginoong Kristo na nagsabing siya lamang ang kaligtasan ng bawat sa atin bago tuluyang mag-iba ang pundasyon o magiba ang pundasyon ng ating bayan, kapatid. God allows shaking not to destroy the nation, but to what? To awaken it, no? Pinapayagan po ng Diyos, ang pagyanig, hindi para wasakin ang iyong pamilya, ang ating buhay, ang ating bansa, ang ating mundo, kundi para gisingin ito, no? Minsan kailangan po nating maramdaman ang pag-uga, ang pagyanig sa ating buhay, sa ating pong mundo, sa ating paligid, sa ating bansa para maalala natin kung sino talaga ang pundasyon po natin. Ang Diyos pa rin po ang tunay, na sandigan po ng Pilipinas. Amen? Ang Diyos pa rin ang tunay na sandigan po ng Pilipinas. Now, principle number 3, ano po ito? Repentance brings restoration. Okay? Ang pagsisisi po ay nagdudulot po ng pagpapanumbalik. So ano sabi po sa Hosea 14 verse 1 to 2? Dalawang beses sabi ng ni Prophet Hosea sa Israel, "Return, O Israel, to the Lord your God, then take words with you and return to the Lord." Dalawang beses binanggit, no, yung return, manumbalik o magbalik. So alam niyo po, kung ang rebellion po ang nagdadala ng pagkasira o pagkawasak, ang pagsisisi naman po ang magsisimula ng paggaling. Amen? Hindi pwedeng magbago po ang bansa kung hindi muna babaguhin po ng Diyos ang puso ng bawat isa po sa atin. Okay? At ang tunay po na pagbabago po ay magsisimula hindi po sa Malacanang, hindi sa gobyerno, hindi sa ating mga government officials, hindi po sa mga leaders in church, okay? Kundi sa altar po ng Diyos. Ang reforma po sa gobyerno ay walang saysay kung walang pagsisisi sa puso ng mamamayan, kapatid. Kaya kung gusto po nating bumangon muli ang ating mga buhay, ang ating mga personal na mga buhay dahil sa ating mga pagtalikod at maging ang ating bansang Pilipinas, ang buong mundo, kailangan munang yumuko, magpakumbaba ang bawat sa atin, ang bawat mga Pilipino po sa Diyos. Amen? Repentance brings forgiveness, and forgiveness brings freedom. Amen? Kapag nagsisi ang isang tao, hindi lang po siya pinatawad, siya po ay pinalaya, pinagpala rin siya, at ganun din po ang bansa po natin.
Matagal na po tayong nakatali, sa kasalanan ng kasinungalingan, korupsyon, at kasakiman. Pero kung magpapakumbaba tayo at aaminin, ang Diyos mismo po ang magpapalaya po sa atin. So ang tunay po na kalayaan ay hindi lang political independence, kundi spiritual freedom sa kasalanan. Amen? Ang sabi po sa Psalms 33:12, hindi ko nalagay po dyan, pero sabi po doon, "Blessed is the nation whose God is the Lord." Amen? Wow! That is a promise from Psalms 33:12. Blessed is the nation whose God is the Lord. So ano po ang ating gentle reminder? Dito po sa ating pong principle number 3. Ang sabi po dyan, basahin natin, "Return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, is slow to anger and abounding in love." Yan po ang sabi din sa Joel chapter 2 verse 13. Kapatid, mga minamahal, panawagan ng Diyos sa bayan. Ano po ang panawagan ng Diyos sa bayang Israel? At maging panawagan po sa bawat sa atin, bumalik ka, magsisi ka. Kung tinitingnan natin ang kalagayan ng Pilipinas ngayon, ang kawalan ng tiwala, ang laganap na kasinungalingan at ang ugat ng pagkawatak-watak, parang naririnig natin ang tinig po ng Diyos na nagsasabi sa bawat sa atin, Pilipinas, bumalik ka sa akin. Pilipinas, magsisi ka. Pilipinas, tumalikod ka sa mga Diyos-Diyosan. Pilipinas, magsisi ka. Hindi lang po siya nanawagan, kapatid, sa ating gobyerno dahil po sa kasalukuyang issue nangyayari po. Hindi lang po siya nanawagan sa simbahan o sa mga leader. Tinatawag niya tayo pong lahat. Huwag tayong magturuan. Dapat po sila pastor o sila lang. Po. Tinatawag niya tayong lahat. Bawat Pilipino po na naligaw ng landas, na nasanay sa sistema ng kasalanan, na napagod sa paggawa ng tama, na nakalimot po sa kanya sa gitna ng ginhawa o gulo. Alam niyo po, ang krisis po ng ating bansa ay hindi lang krisis po ng ekonomiya. Alam niyo po ba yon? Ito ay krisis ng relasyon sa Diyos. Kaya po, brothers and sisters in Christ, friends, everything that happens is not an accident. When a people turns away from God, their direction also turns away from goodness, truth, and justice, So makikita po natin ito sa lahat ng antas ng lipunan na mula po sa tahanan hanggang sa pamahalaan. At habang patuloy tayong lumalayo, mas lalo tayong nawawalan ng direksyon. A nation that turns away from God will always lose its way. So, alam niyo po ang ganda ng mensahe ni Joel, di po ba? Prophet Joel, yan po sa Joel chapter 2 verse 13. For He is what? Gracious and compassionate. Wow! God is gracious and compassionate. Ibig mong sabihin, lahat, lumayo na tayo, hindi pa rin tatanggapin tayo ng Diyos. Hindi siya galit na gustong manira. Siya po ay ama na gustong muling yakapin ang kanyang anak. Ang kamay po ng Diyos ay laging nakabukas. Ang tanong, kapatid, kaibigan, handa ba tayong bumalik? Handa ka bang bumalik? Alam niyo po, minsan iniisip natin, kailangan babalik ang kaganda. Kailan babalik ang kagandahan, kaginhawaan, kaayusan ng ating bansang Pilipinas? Pero ang tanong ni Lord ay ito po, kailan ka babalik sa akin? Kailan ka babalik sa akin? Dahil hindi magbabago po ang bansa kung hindi muna magbabago po ang puso ng mga tao. At hindi tayo makakabalik sa tamang direksyon, kapatid, kaibigan, hanggat hindi tayo bumabalik sa Diyos. Revival in our lands, revival in our nation, beloved Philippines, starts with repentance in the heart. Lahat tayo, walang exemption. Lahat tayo dapat merong repentance. Kaya po, ang revival, transformation, pagbabago, kaginhawaan, sa ating bansang Pilipinas, makakamit lang natin
when repentance starts with repentance in our heart. Lahat po tayo, lahat tayo, no? So, ano po ang connection, no, nitong ating pinag-uusapan, no? Itong Hosea 14 verses 1 to 2, no? Sabi doon, "Return, O Israel, to the Lord your God, for you have stumbled because of your iniquity. No, take words with you and return to the Lord. Say to him, forgive all our sins and receive us graciously that we may offer the fruit of our lips." Alam niyo po, kung titignan po natin ang kalagayan ng ating bansang Pilipinas ngayon, parang binabalikan natin ang panahon ni Hosea. No, diyan po sa Hosea 14 verse 1 to 2, isang bayan na tinawag ng Diyos pero lumayo sa Kanya. No, marami tayong pinagmamalaki bilang Pilipino. Tama po ba? Yung ating pananampalataya. Sabi natin that Philippines is one of the blessed Christian nations, no? Oh, pinagmamalaki po natin ang pananampalataya natin, kabaitan at katatagan, pero kung tapat tayo po sa ating sarili, makikita po natin na ang ating bansa po ay may pusong kailangang magsisi. So, God's call. Ano po ang God's call? Ano po ang pagtawag ng Diyos? Return to the Lord, Philippines. Amen? God's call, return to the Lord, Philippines. Hindi lang po ang gobyerno, hindi po ang lahat po tayo. Tayo po, mga Pilipino. Let us return. Yan po ang panawagan ng Diyos. Let us return to the Lord. Return, O Israel, to the Lord your God. Sinasabi niya, return, O Philippines, to the Lord your God. Manumbalik ka, Pilipinas, Pilipino, sa Diyos. Baka ito na ang panahon para po sa tinatawag nating spiritual awakening ng ating bansa. Hindi lang para po sa mga politiko, kundi para po sa bawat Pilipino. Dahil bago magbago po ang lipunan, alam nyo, dapat munang magbago po ang puso. Amen? Ang tunay po na pagbabago ng bayan ay hindi lang po sa halalan. Ito po sa altar. Hindi lang po sa batas, kundi sa pagbabalik loob po sa Diyos. Alam niyo po, kapag bumalik ang puso ng bayan sa Diyos, wow, hallelujah, babalik din ang liwanag ng katotohanan sa bayan. Amen? Babalik ang liwanag sa bayan. So gusto ko pong tapusin itong ating message dito po sa isang illustration, no? God's call, return to the Lord, Philippines. Isang araw, may batang lalaki po na lumaya sa kanilang bahay dahil po sa kanyang tampo sa ama. Akala niya kaya na niyang mabuhay mag-isa, no? Sa una, masaya siya, malaya, walang nagbabawal, walang nagsasaway. Pero pagtagal, naubos po ang kanyang pera, nawala ang mga kaibigan, at naranasan niya ang gutom at hirap. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa ilalim ng tulay, ay naalala niya ang kabutihan ng kanyang ama. Kung paano po siya inalagaan, pinakain, minahal, pinagmalasakitan, kahit matigas ang ulo niya. Doon po niya na-realize, doon po na-realize ng batang ito, bakit pa ako maghihirap dito kung pwede naman akong bumalik sa bahay ng aking tatay. Kaya kinabukasan, umuwi po siya. Sa malayo pa lang, nakita na siya ng kanyang ama at sa halip na pagalitan, niyakap siya ng maigpit, walang sermon, walang parusa, puro yakap at luha ng pagmamahal. So brothers and sisters in Christ, that is the voice of God. Amen? That is the voice of God in the Philippines today, to each of us. For a long time, we have been like sons and daughters who have gone astray, away from the truth, from righteousness, from holiness, and from the fear of God. But no matter how far we are, His call continues, return to the Lord. Kapatid, kaibigan, sa gitna po ng krisis na maaari sa ating pamilya, personal man, o sa ating bansa, sa ating mundo, maging sa ating iglesia, sa gitna ng krisis sa katotohanan, korupsyon, kahirapan at pagkawatak-watak, parang sinasabi ng Diyos sa bawat po sa atin, anak, bumalik ka sa akin. Anak, bumalik ka sa akin kasi habang mas pinipili mong lumayo, mas lalo kang nasasaktan.
Pero kapag bumalik ka, ako mismo ang magpapagaling sa iyo. Wow, hallelujah. Alam niyo po, hindi po gusto ng Diyos na parusahan po ang bawat sa atin. Ang bansang Pilipinas, ang nais niya ay magpagbabalik, hindi pagbagsak, pagsisisi, hindi pagwasak. And when our people return to God, we will once again experience the entrance of His mercy, peace in our streets, and healing in our nation. Amen? Oh, hallelujah. Hallelujah. Napakaganda pong tingnan kung papaano po ang Diyos ay nagmamahal at ang kanyang biyaya at habag po ay sumasagana sa gitna ng pagre-rebelde ng bawat sa po sa atin. So, let me share with you. Ito pong nakuha ko pong spoken word piece, no? Sa internet, ang title po ay Pilipinas, Bumalik Ka. Yan, no? Basahin natin, maganda po itong spoken words piece, no? Sabi po diyan, no? Basahin natin. Samahan niyo ako, basahin natin. Pilipinas, bayan ng liwanag, pero ngayon tila nilamon ng dilim. Ang lupang sinilangan ngayon ay sugatan, lupang nilalabanan. Naririnig mo ba ang sigaw ng Diyos? Hindi sigaw ng galit, kundi sigaw ng panawagan. Anak, bumalik ka. Matagal ka nang tumatakbo palayo sa akin, palapit sa kasinungalingan at naligaw sa kislap ng mundo. Ginawa kitang malaya, pero pinili mong magtali ng sarili mo. Ginawa kitang pinagpala, pero kinalimutan mong ako ang pinagmumulan. Pilipinas, bakit ka lumalaban sa Diyos na nagligtas sa iyo? Bakit mo ipinalit ang kabanalan sa kasinungalingan, ang kabutihan sa kasakiman, ang pananampalataya para sa pansariling kapangyarihan? Ngunit kahit ganon, ay Diyos pa ring naghihintay, may Diyos pa ring nagmamahal, at may Diyos pa ring nagsasabing, bumalik ka, Pilipinas, dahil sa aking mga kamay may pag-asa pa. Hindi pa huli ang lahat. Ang biyaya ay hindi pa nagsasara. Ang awa ay hindi pa nauubos. Ngayon, ang araw ng pagbabalik, ng pagsuko, ng panibagong simula. Hindi ka tinakwil, hinihintay ka lang. Kaya Pilipinas, yumuko ka muli, isuko mo ang rebellion, yakapin mo ang pagsisisi, at makikita mong muli ang liwanag ng Diyos sa iyong bayan. Okay, so ano po ang ating reflection for the nation? May dalawang tanong po kung iiwan po sa inyo, no, para po sa mensahe po ngayong gabi. Number 1, paano natin nakikita ang rebellion ng Pilipinas laban sa Diyos sa ating panahon? Pangalawa, saan dapat magsimula ang repentance? Sa gobyerno, simbahan, o sa sarili nating puso? Tayo po ay sama-samang manalangin. Let us pray. Nalangin po tayo. Panginoon aming Diyos, humihingi kami ng tawad bilang bayan. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas, sa aming kasinungalingan, sa aming kawalang malasakit, at sa aming pagtitiwala sa sarili kaysa sa iyo. Ibalik mo po kami, O Diyos, ng aming bansa. Linisin mo ang aming lupa, gisingin mo ang aming simbahan, ituwid mo ang aming pamahalaan. Mula sa rebelyon, dalhin mo kami sa pagsisisi. Mula sa kadiliman, dalhin mo kami sa liwanag. Pagpalain mo, O Diyos, ang bansang Pilipinas, ang mga Pilipino, at gawin mong tapat sa iyo lamang sasamba at magtitiwala. Itakwil ang mga Diyos at mga idolo, kundi ikaw lamang, Panginoon Kristo, ang maitanghal, mailagay sa sentro ng aming puso. Kaya po naniniwala po kami kung kami ay babalik, manunumbalik, magpapakumbaba, magsisisi, you will heal our land and you will restore righteousness, holiness, and truth, and prosperity sa aming pong bansang Pilipinas. Ito po ang aming dalangin, hinihiling sa mga Panginoon Panginoon Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Sige po, tanggapin po natin ang pagpapala po ng ating Diyos. May the God of mercy turn every rebellion into repentance, every wound into wisdom, and every lost heart
into a testimony of His grace. Brothers and sisters in Christ, go in peace, forgiven and renewed. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen and amen. So, kapatid, thank you for letting me share ang word ng ating Panginoon for tonight, from rebellion to repentance. Shalom and God bless.